Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa Batang Maynila to. It's medyo lakad-lakad tayo mga kababayan. Masarap po kasi yung araw. Ayan no. Ilang araw na tayong nag-uulan. Ayan, medyo ito maganda. Nasa labas na si Haring Araw. Medyo lakad-lakad lang muna tayo. Ayan mga kababayan. Maya-mayang konti, ikot tayo, punta tayo dun sa malilim kasi meron akong ikikwento sa inyo. Balik muna tayo. Okay. So yan. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Ang ganda po ng araw eh. Ito po yung araw na maaga pa. Anong oras na ba? Anong oras na po ba, mga kababayan? Ngayon po ay November 20, 7:33 ng umaga. So, hindi pa masyado mainit to. Maganda po to sa balat. Hindi po masusunog yung balat. Okay, araw po ng Miyerkules. Kamusta po kayo? Ayan. So, dito lang tayo sa Gedli. Meron akong kikwento sa inyo. Tungkol ito sa Davao City, mga kababayan, sa Davao City. Kasi, meron pong nagsagawa ng online survey dyan po sa Davao City. At alam nyo ba, magugulat kayo sa resulta. Kasi sabi nila, dyan po sa Davao ay siguradong sure win na ang mananalo sa pagka-mayor ng Davao City ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kaya nga siya ang lumaban eh. Kasi ang dapat lalaban ay si Baste Duterte kasi siya yung incumbent mayor. Pero dahil nga daw medyo tagilid siya sa kalaban, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ang lumaban sa pagka-mayor at bumaba si Baste bilang vice mayor. At ang kalaban nila mga kababayan ay si Nograles. Si Carlo Nograles. At kalaban din naman ni Pulong Duterte, isa ring Nograles mga kababayan, si Mix Nograles, si Beauty and Brains. So dalawa po ang maglalaban Duterte Nograles sa kongresista at si Nograles at Duterte pa rin pagdating naman sa pagka-mayor, sa vice mayor, parang wala ata silang kalaban. So, ang matinding labanan dyan, kongresista at sa pagiging mayor. Ngayon, naglabas po ng online survey. Ito po, alam nyo ba na lumalabas sa online survey? Ito nga tayo. Ito tayo para medyo hindi tayo palakad-lakad. Sarap naman maglakad. Kasi mas maganda yung tayo. Medyo relax tayong konti. Dito tayo sa Gedli. Ayan mga kababayan. Okay. Dali lang Ayan, dito tayo sa may reserve parking. Okay. Ito mga kababayan. Ayan, medyo maganda-ganda na rito. Medyo malilim. Okay. Ito mga kababayan sa aking screen. Ito po yung latest Davao News mga kababayan. Babasahin ko na lang Clash of Titans. Ito po yung pinaka-highlight. Si Nograles po, Edges Duterte in Davao Mayoral Survey. Ayan mga kababayan. Edges nalampasan o tinalo, nalamangan ni Carlo Nograles. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan mismo sa Davao diyan mismo sa lugar nila. Isa pong online poll, online survey
na ginawa ng Sunstar Davao. Ito Sunstar Davao, medyo credible ito Malaki-laking ano to, malaki-laking grupo ito. Sunstar Davao. At yung survey nila may kinalaman po sa kung ngayon gaganapin ang mayoralty race 2024 Davao City mayoral race. Carlo Alexi Nograles leads with 3,300 votes. Ayun, nakakuha ni Nograles doon sa kanilang survey, 3,300. Nilampasan niya itong si former President Rodrigo Duterte na mayroon lamang 2,700 votes. So, ang laki ng lamang. Ang lamang din ay 600. Kung ang lahat ng bumoto ay 6,300, 3,300 kay Nograles, 2,700 kay Duterte. Ito pong survey ay inilaunch po noong October 10 at talaga namang nakatanggap ng intense o talagang pinag-usapan mga kababayan. At ito po ay nakakuha ng 6,200 reactions as of November 14, 2024. So, alam nyo kasi mga kababayan, interesado po ang mga Davaoenyo kung sino ba sa kanila o kung sino para sa kanila sa majority ng Davaoenyo ang gusto nila maging mayor. Kasi sa totoo lang, ang daming lumagdalabasan na fake news, ang dami po kasing trolls, ang dami pong Duterte supporters na lagi nila sinasabi sure win. Pero ito, lumalabas sa online survey, tagilid si Duterte. Diba? Babasahin ko lang to supporters of Nograles describe him as a visionary leader bringing fresh energy to the city, while Duterte's base emphasizes his legacy of experience and accomplishments during his years in office. So, yun yung pinagbabasehan ng taong bayan. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, yung iba, ayaw na rin sa mga Duterte kasi ang tagal na, ilang taon na sila under na Duterte at ang parang nangyari doon imbis na parang takot ang natanim sa kanilang mga puso. Kumbaga parang hirap na nila kumontra sa mga namumuno diyan sa Davao. Hindi katulad kay Nograles, nakitaan nila ng parang tingin nila bagong leader, isang visionary leader na magbibigay ng panibagong start, panibagong energy dito po sa city. Kasi alam niyo mga kababayan, sabi nga ni Nograles, may mga bagay pa dyan sa munisipyo na hanggang ngayon manual. High-tech na ngayon So gusto nila siguro na ilagay si Nograles para maging high-tech naman at mas mabilis ang kilos ng mga tao dyan sa munisipyo o dyan sa City Hall. Kasi ngayon parang manual pa raw mga kababayan yung lagi sinasabi ni Carlo Nograles. So, ayan mga kababayan, hindi ko nababasahin to Ayan. Ayan po yung litrato po dito sa post. At yan mga kababayan, ay dami nag-react dito ng mga Duterte supporters na talagang sinasabi nila ito raw survey na to ay fake. Siyempre yung sasabihin nila talo si Duterte sa survey Pero alam niyo sa totoo lang mga kababayan, na survey naman hindi naman talaga ito yung pagbabasehan pagdating ng eleksyon. Ito lamang ay kinukuha para at least malaman ng taong bayan kung ano yung nasa puso. Lalong-lalo na ng Davaoenyo. Kasi ito, katulad ng survey na to, ilan sa kanilang mga constituents parang ayaw na talaga sa mga Duterte. At ito nagpapatunay, di ba? Sa mga survey, then makikita natin, katulad ng kay Marcos at Duterte. Ang laki sa survey, talaga napakalaki ng nakuha nila. Kaya pagdating na eleksyon, ayan, kita-kita nyo naman na kumbaga lumabas na totoo yung survey. So, sana ganun din dito sa sa Davao City. Mag-isip-isip kayo para sa inyo naman yan.
kung medyo sawa na kayo sa pamumuno ng Duterte, edi ang piliin nyo yung mga Nograles. Na sa tingin ko naman ay maganda po ang kanilang ginagawa. Pati na rin sa kanilang mga naging trabaho, maganda naman yung kanilang performance. Kaya siguro it's time to medyo baguhin ninyo ang takbo ng politika dyan po sa Davao City. Alright? So yan mga kababayan. So yun lang muna at babalik na ako, medyo inom tayo ng tubig. At guys, sa mga exercise din, lakad-lakad, di naman kinakailangan tumakbo. Lakad lang, pwede na. Diba? So muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. God bless po.